Narito ang isang malalim na pagsusuri sa hand-wrapping scandal ni Naoya Inoue sa Riyadh sa laban niya kay Alan David Ray Picasso Romero. Narito ang buong kwento. This done, but this one now, no. Sa mundo ng professional boxing, ang bawat bitaw ng suntok ay may dalang puwersa na minsan ay katumbas ng lakas ng shotgun. Kaya naman, ang hand wrapping ay itinuturing na sagrado. Hindi lamang ito proteksyon sa mga boksingero, ito ay panigurado ng laban ay patas. Ngunit sa naganap na pagharap ni Naoya Inoue at ni Alan David Picasso Romero sa Saudi Arabia, ang sagradong ritual na ito ay nabahiran ng duda. Bago pa man tumapak si Inoue sa Mohammed Abdo Arena sa Saudi Arabia, sumabog ang tensyon sa kanyang dressing room. Ayon sa mga ulat at kumakalat na video, hinarang ng mga opisyal at ng kampo ni Picasso ang estilo na pagbalot sa kamay ni Inoue. Ang bansag dito mga kwento ay stacking. Bakit ito naging issue? Dahil sa Saudi Arabia, mayroong sinusunod na local rules na dapat ay gauze over tape at hindi ang baliktad kung paghalo nito sa paraang direktang ididikit ang tape sa balat ng knuckles. Kung sakaling pinilit ng Team Inoue na gamitin ang parang ito sa kabila ng pagbabawal nito sa jurisdiksyon ng Saudi ay nagpapakita na isang intensyon ang makakuha ng bintay sa paraang iligal. Kung hindi dahil sa matalas na mata ng mga opisyal na sumupalpal sa kanila, sasabak si Inoue na may dalang armas na hindi nararapat. Ang pagsunod ni Inoue ay hindi dahil sa pagkukusa, kundi dahil siya ay nabisto. Pero kakwento, bakit ito itinuturing na delikado at pandaraya? Marami ang nagtatanong, tape at gauze lang naman yan, bakit ba ipinagbabawal? Narito ang mga teknikal at medikal na dahilan kung bakit ang ginawa ni Inoue ay banta sa buhay ng kanyang kalaban, kaya maigpit na ipinagbabawal ito sa Saudi Arabia, bagamat pinahihintulutan ito sa Japan at sa iba pang mga bansa. Una, paglikha ng plaster of Paris effect. Kapag ang medical tape ay direktang inilagay sa balat o sa unang layer ng gauze at hinayaang mabasa ng pawis, ito ay tumitigas. Sa oras na matuyo ito sa loob ng guantes o gloves, ang malambot na gauze ay nagiging tila semento o cast. Imbes na parang una ng tumatama sa mukha ng kalaban, parang bloke ng semento ang tumatama sa bawat suntok. Pangalawa, unnatural bone density. Ang stacking ay ginagawa ng isang solido at hindi gumagalaw na unit ang mga buto sa kamay. Binabawasan nito ang natural na shock absorption ng kamay ng boksingero, kaya ang lahat ng pwersa ng kanyang kalamnan at buong buo tumatago sa bungo ng kalaban. Pangatlo, brain trauma at permanenteng pinsala. Dahil mas matigas ang kamao bawat jab o hook, ay may mas mataas na tsansang magdulot ito ng pagdurugo sa utak. Sa boxing, ang gloves ay idinisenyo para protektahan ng ulo na tumatanggap ng suntok. Ang ilegal na pagbalot ay pag-alis ng proteksyong iyon. Ito ang dahilan kung bakit sa ibang bansa, ang stacking ay tinatawag na loaded gloves. Ito ay hindi nalaro, ito ay tangkang pagpatay o pagpilay sa kalaban sa loob ng ring. Mga kakwento, ang pagiging undisputed world champion ay may kaakibat na responsibilidad. Si Inoue ay kilala sa bansag na The Monster dahil sa kanyang bilis at lakas. Ngunit sa pangyayaring ito sa Saudi Arabia, ang kanyang reputasyon ay nagkaroon ng malaking lamat. Lalo na ang kanyang pangako ay in-knockout niya itong si Picasso pero hindi niya nagawa at doon na idinugtong ng mga kritiko na hindi nagawa ito ni Inoue dahil hindi nasunod ang nakasanayan niyang pagbalot sa kanyang kamay. Kaya narito ang konklusyon mga kwento. Alam naman natin na paulit-ulit na nasisita sa parehong issue si Inoue mula sa laban kay Nonito Donaire, kay Stephen Fulton at ngayon ay kay Alan Picasso. Hindi na ito maaring ituring pa na pagkakamali ng team. Ito ay isang pattern pero naniniwala naman tayo mga kwento na hindi naman talaga ang team Inoue ay nagtangka na baka lumusot ang diskarte nila sa batas ng Saudi Arabia dahil baka talagang hindi lang nila alam. Ulitin ko po mga kwento baka hindi nila alam na bawal ito sa Saudi at nakasanayan lang talaga ni Inoue ang ganitong paraan dahil nga madalas siyang lumalaban sa bansang Japan. Pero kung sakali mga kwento na hindi namalayan at nabantayan ng Team Picasso ang ginawa ni Inoue, sa tingin niyo mga kwento, aabot kaya ng desisyon ang laban niya kay Picasso o gulong na sulo na itong si Picasso? Nangako pa naman si Inoue na knockout this time pero ang mga atake niya kay Picasso ngayon ay tinatanggap lang at nakakayanan lang din naman ni Picasso.
Mga kakwento, ang insidente sa Riyadh ay nagsilbing babala. Hindi sapat ang lakas kung ito ay nakasandal sa iligal na paraan. Ang tunay na kampiyon ay hindi nangangailangan ng sementadong kamay para manalo. Sa uli, ang integridad ay kasing halaga ng sinturon na suot ng isang boksingero. Kung mawawala ang tiwala ng publiko dahil sa paulit-ulit na issue ng hand wrapping, ang titulong pound-pound king ay magiging isang titulong walang saysay. Pero dahil nakasanayan na ni Inoue ang pamamaraan niya dahil madalas lumalaban sa Japan, ang kagawian ay nadala niya sa ibang bansa. Pero ang tanong mga kwento, bakit raw hindi alam ng buong team ni Inoue na bawal ang pamamaraan ni Inoue sa Saudi? At kung hindi pa pinagsabihan at binantayan, baka natuloy ang pamamaraan ni Inoue sa hand wrapping at baka itong si Picasso sa lona ay nag-sleeping. Pero ang tanong, nandaya ba itong si Inoue? Ang kasagutan ay hindi dahil sumunod naman si Inoue sa gustong patakaran sa Saudi. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.